Anong masasabi mo sa mga napoposes ng masamang espiritu? Sabi ko, ay, oo, ano yan? Hindi maganda, ganyan. Oo. Kasi brother, may nangyari dito sa amin. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, meron kaming isang kasamang babae, umuwi ng probinsya, tapos ang balita namin, parang pumunta sa isang sumamba sa bundok, tapos bumalik na rito after a few days. Pagdating dito, isang gabi, natutulog siya, katabi ng mga iba namin kasama dito, bigla na lang, gumaganon. So nagulat lahat ng mga babae, ano nangyari? Kasi parang napuposes yata. I was invited to preach in a small company in Cubao. So, dyan sa Cubao, merong isang compound na dyan nakatira yung mga taong nagtatrabaho. Inimbita ako mag-talk. Pagdating ko, sabi sa akin nung organizer, brother, dito muna kayo sa holding room. So, nagstay ako sa holding room. Tapos, habang inaayos namin yung hall, okay. Tapos habang nandun ako, kinausap ako nung organizer, sabi niya, brother, anong masasabi mo sa mga napoposes ng masamang espiritu? Sabi ko, ay, oo, ano yan? Hindi maganda, ganyan. Oo. Kasi brother, may nangyari dito sa amin. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, meron kaming isang kasamang babae, umuwi ng probinsya, tapos ang balita namin, parang pumunta sa isang sumamba sa bundok, tapos bumalik na rito after a few days. Pagdating dito, isang gabi, natutulog siya, katabi ng mga iba namin kasama dito, bigla na lang, gumaganon. So nagulat lahat ng mga babae, ano nangyari? Kasi parang napuposes yata. So hinawakan ng dalawa na mga babae rin. Paghawak nila, nako, tatlo na silang, naposes na yung tatlo. At sabi niya, brother, hindi namin naman gagawin pag napuposes sila. Talaga? Sabi ko, oh. Tapos bro, sabi niya, nandyan sila pag magtutok ka. Minsan matino, minsan nasasapian. Talaga? Oo, kaya at least alam mo, ay okay, sige, pagdadasal natin. Tumahimik sila para makinig ng salita ng Diyos. Opo, ganyan. Tapos tinawag na ako, sabi, ready na po, magtutok na kayo. Sige, sige. So, tumayo na ako, inayos ko na. Paglabas ko ng holding room, lakad. Pagpasok ko ng hallway, may tatlong grupo. Isa, dalawa, tatlo. Grupo ng mga tao. Hinahawakan nila tag-isa-isa ang mga babae na napoposes ng masamang espiritu, na gusto akong lusubin. Kasi ako'y magsasalita ng salita ng Diyos. So alam nila, they are threatened by my presence. They want to attack me. Naku, galit na galit sa akin. Ganyan, nalilisik yung mga mata. Okay, tapos yung mga kaibigan niya, hawak-hawak sila. Umiiyak na yung iba kasi hindi alam ano nangyayari. Ganyan, tapos ako nandun. Tapos, we were trained. In my previous community, we were trained how to exorcise evil spirits. So nakatayo ko doon. Tiningnan ko yung tatlo. Sabi ko doon sa organizer, huwag ka mag-alala. Babalik ako. Alis talaga ako. Kasi ang training namin, huwag mo lulusubin yan. Ang dami niya, mag-isa ka. Hindi ka tulong. Atras ako talaga. Tapos sabi ko, ito ang gawin nyo. Sabi ko sa organizer, sabihin mo itong mga kaibigan nila, ha? Huwag sila masyado matakot at mag-alala. Panalo na si Lord dito. Panalo si Jesus dito sa sitwasyon nyo, ha? Huwag kayong mag-alala. Aalis ako, babalik ako. Malapit lang naman ako. Taga Paranaque. Cubao, Paranaque, malapit lang yan. Ha? Kamag-alala. Opo, ganun. Sakay ako ng kotse, addar ako. At ako'y nagdadasal. Sabi ko, Lord, alam ko panalo kayo sa sitwasyong ito. Hindi niyo papayagan matalo tayo dito. Tulungan niyo akong humanap ng simbahan. Hahanap ako ng pare para talagang tulungan kami dyan. Andar. Cubao, wala akong masyadong alam sa Cubao. Tingin-tingin ako sa taas, sa kaya may simbahan. Mag-aalas 6 ng gabi ito. Tapos may nakita ako from afar. Maliwanag, umiilaw. Cross! Sabi ko yun, simbahan. Hinahanap ko talaga paano makapunta. Pagdating ko, ayun na.
Punta ako sa parish office. Sabi ko, ate, may pari ho ba tayo? Sabi ganyan, meron. Kaya lang magmimisa si Father. 6:00 ang misa. Sabi ko, sige, hintayin ko. Hintayin ko siyang lumabas. Kailangan ko siyang kausapin. After 5 minutes, lumabas si Father. Nakasutan at lahat. Magmimisa na. Nilapitan ko, sabi ko, Father, ganito pong nangyayari doon, ganyan. Baka pwede niyo pong pagdasal para ma-exorcise yung masasamang espiritu doon. Alam mo, sabi ni Father, saan yan? Bigay mo sa akin yung address. Tapos sabi niya, alam ko yan, pupuntahan ko yan. Sige, sabi niya sa akin, bumalik ka sa kanila, sabihin mo, pupunta ako doon. Ha? Pagkatapos ng misa, ipagdadasal ko na sila rito. Sabi ko, thank you, Father, salamat po. Tapos umalis ako. Pagtalikod ko, tinawag niya ako pabalik. Sabi niya, bumalik ka rito. Tapos sabi ko, bakit po? Alam mo, sabi niya, alam mo, pinapunta ka talaga ni Lord sa akin. Bakit? Kasi yan ang gift ko to exorcise evil spirit. This is my job in the diocese, sabi niya. Talagang sa akin ka pinadala ni Lord. Tapos sabi niya, itong sabi mo sa kanila, panalo na si Lord sa sitwasyon nila. Panalo na siya, ha? Pupuntahan ko yan. Pagkatapos, naku, balik ako with confidence in me. Pagbalik ko, tahimik na yung tatlo. Nakahiga, tulog. Tapos yung mga kaibigan nilang humahawa kanina, nandoon, malulungkot ang muka. Nilapitan ko at kinausap ko sila at sabi ko, ito, kaibigan nyo, mahal na mahal nyo yan, di ba? Opo. So huwag kayong papayag na matalo to. Paniwalaan nyo, mananalo kayo dito. Panalo si Lord dito. Isa-isa ko, panalo si Lord dito, ha? Panalo si Lord. Darating yung pare pagkatapos ng misa. Mananalo si Lord dito. Mahalin nyo lang itong mga kaibigan nyo. Opo, umiiyak sila, pero nakangiti na. Tapos alam nyo ginawa ko? Hindi na ako nag-talk. Umuwi na ako. The next day, I called up. Kausap ko yung organizer. Sabi ng organizer, grabe, brother! Sabi ko, ano nangyari? Grabe yung pinadala niyong pare. Napakagaling. Isang hawak lang, tapos na. At tama kayo, panalo si Lord dito. Anong sitwasyon mo ngayon? Nakakalito, hindi mo alam, baksak ka. Ito lang masasabi ko, panalo si Lord dyan. Nakikita mo man o hindi, panalo ang Panginoon dyan. I am not telling you to go to your neighbors and exorcise them. Ha? Itong kapitbahay, masamang spirito, lumayas ka. No. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko is be the representative of God to your neighbors. That is what you do. Because many of your friends, your family, they are dying inside. And you are so alive because you are here. Your oxygen is God. Hingang-hinga ka, maayos ka eh. Pero marami kang kilalang kawawa. Go to them and share Jesus to them. And in their situation, you tell them, the Lord is a winner here. And you will win with Jesus. You're a winner.